Good morning, guys. Wala bang video? Pinipikit pa yung mata ko. Alas 2:00. Palibasa linggo. Sarap matulog. Kaya parang ayaw dumilit ng mata ko. Aga-aga natulog. Kunyari, biglang nalaglag yung aking cellphone. Ilaw. Parang umulan na. Sakit ng kilikili ko, nagkaroon ng pigsa. Wala yung susi. Ngayon wala kasi nila yung susi dito sa grahe. Lagi ko nakabibig. Sakit ng aking. Parang dalawa pa. Kabilaan. Ha? Loh, tuloy ko lang kahapon. Siyempre bagong gising tayo nakaligo.
naghihilamos na ako kasi pupungas-pungas din pag hindi ako naghihilamos. Helmet na tayo para diretso malabas. So yan guys, time check natin. 2:10. Yan ang madaling araw. Tara, let's go! Bigyan muna tayo ng wrapper. Wala pa ganun tao. Ganito kasi yung oras mga alas 2 pa lang. Wala pa ganun tao dito. Dali muna tayo ng wrapper. Himay muna tayo ng wrapper. Yung bawal sa ganun ng uyat. Tenga muna. Mahirap naman lubos-lubos yun eh. Dahil pa magandang oras kasi ito talaga yung kasarapan ng ating tulog eh. Oo naman. Lalo na ako. Lalo na nagigising. Naga? Eh kasi meron kaming customer na 120, 130 na alis na. Ah, yun ang inaabangan mo. Hindi sa araw na lang tulog. Oo, tanghali. Hindi. Kami maghapon kaya walang tanghali. Hirap yan. Gabi na lang. Tapos ay mga alas 7 ganyan. Madaling araw, yung gabi, gising kayo? Kasi may merienda pa kami sa hapon eh. Magsawa ng Diyos naman, nakakaya. Kahit itlet, hindi na itlet ng asawa na. Hindi, nag-ano kami pagdating ng isa kasi alas 11, isa alas 11, alas 12. Inahanda na namin yung mga pang-merienda. Babalatan ng mga kamote, luluto ng ginataan, gawa ng pantoron, tapos yung iba-ibang merienda ulit, mga noodles, palitaw. Papahinga sa gabi. Isa alas 8, isa alas 7, depende sa oras. Ito maaga na. Hindi ka naman pagkapasok ng kwarto, hindi mo na makakatulog agad-agad. Oo, yun lang. Siyempre, papantok ka muna. Walang kape, sarado si Aida. Bali, ang pahinga nila, sabihin natin, Ano mga oras? 8 hanggang alas 1, alas 2. Pwede na rin. 1:30 gising. Ang ganyan naman tayo nagkakaedad eh. Kunti lang talaga dapat eh. Malang, parang hindi sulit sa pagod. Ito po yung hindi pa. Ataw kami hanggang 19. Ay, may dalawang araw tayong pahinga namin. Kasi 6 lang ata. Kasal na ng anak ko ng 19 eh. Mag-rehearsal pa. Imos, Cathedral. Tapos yung binyo sa may sa may Medisyo na tayo.
First, second. Second na kasi pa binakayan na eh. Ah. Ano ba ano yun? Babae, lalaki? Babae. Kano share nyo? Depende sa sitwasyon, pagkain, pera. Ay, pangkulang. Kaya yan, hinahataw namin. Ano po simbahan? Pabalik-balik. So, ang gastos dyan, may 300 yata mahigit. Ang binyo lang nila, binyo tsaka yung kasama na pagkain, umabot natin yung ano eh. Kulang-kulang 200 ata or mahigit pa. Oo. Kasi ang tao, ano eh, ang bilang lang ng tao nasa 150 ata eh. Yung doon lang yung sa guest mismo, kasama doon sa kasal. Bukod pa yun sa bahay. Nila. Mga ganyan, honest. Ang gastos dyan. Dinis ko yun. Nari. Kasi meron pa excess din. May mga pahabol pa. Oo, yun ang mahirap dun. Yung mga pahabol na pagkain, yun naman yung sa amin na, ng mga naka-styro na din. Siyempre, di pa naman tayo magluto-luto noon dahil sa mag-make up yung mga ano-ano. Bihis. Dinis ka doon. Mga laki na, ginasas mga bata. Mahirap pagka simbahan. Medyo mura pa siya. Kayo lang, tipid. Ayaw kasi ang dami eh. Ay, Diyos ko. Eh, yung 150 na yun, kuya, isipin mo yun. Laki-laki na. Diba? Eh, kung question kayo kayo ng talaga. 150 na tao yun, tao. Kaya nga. Dami. Ang laki kasi ng ano nila, binyo. Ang laki ng compound. Marami kasi kamag-anakan yung lalaki. Eh kami marami din. Tama lang, sama na. Yung mga bisita na sa bahay na. Yung mga kasama kasi sa kasal na dami eh. Na kaibigan nila. Pareho naman yata ang trabaho. Rider yung manugang ko. Lakas din kumita. Oo, Mga rider sa mga pasabay. eh, yung anak mo. Call center. Okay naman. Ayos din naman. Hindi nila kinaril. Naghanap kasi ng iba. Mga kaso ng kita. Yung sakita mo naman. Alam, may mga tutok.